So ayan guys, kamusta na kayo? May research na ba kayo? O hanggang ngayon ay wala pa rin kayong maisip na topic? So okay lang yan. Huwag kayong mag-alala dahil ngayon ay i-discuss natin ang 5 bagay na maaari nating isaalang-alang sa pagpili ng research topic. So makikita natin sa screen, so i-discuss natin ito ng malaliman, pero bigyan ko muna kayo ng overview kung ano yung mga i-discuss natin. Una, yung interest. Mas mainam na pumili ng paksang gusto mo at interesado kang pag-aralan. Next, problem. Ang research ay dapat nakatuon sa isang problema o isyong nangangailangan ng sagot o mas malalim na pag-unawa. Next, information. Mahalagang tiyakin na may sapat kang datos, impormasyon at references na maaari mong gamitin sa research na ito. Next ay feasibility. Dapat kaya mong maisagawa ang research gamit ang oras, budget, at resources na meron ka. At ika-5 ay consultation. Huwag mahiyang humingi ng payo, suggestion, feedback mula sa iyong advisor o guro o ibang tao. Kapag sinaalang-alang mo ang 5 to, mas magiging malinaw at mas madali ang pagpili ng iyong research topic. Kaya, so ayan guys, simulan na natin ang talakayan. Pag-usapan natin ang isa sa mga guide sa pagpili ng research topic, ang interest. Bakit mahalagang interesado ka sa topic na napili mo? Dahil ang research ay hindi natatapos sa isang araw lang. Kailangan mong magbasa, magsaliksik, mangalap ng datos at magsulat ng ulat. Kapag hindi mo gusto ang iyong paksa or topic, mabilis kang mawawala ng gana. Unahin natin ang hilig at interest na makikita natin sa screen. Ano ibig sabihin ng hilig at interest? Mas magandang pumili ng topic na naaayon sa iyong kinahihiligan. Halimbawa, kung mahilig ka sa sports, technology, music, social media, maaaring maghanap ka ng research topic na may kinalaman dito. Next is personal na karanasan. Minsan, ang pinakamagandang research topic ay nagmumula sa mga bagay na personal nating nararanasan. Dahil pamilyar ka dito, mas mauunawaan mo ang problema at magiging makabuluhan ng iyong pag-aaral. Next ay paboritong asignatura. Kung may asignaturang talagang kinagigiliwan mo, maaari kang kumuha ng ideya mula rito. Halimbawa, kung gusto mo ang science, maaaring magsaliksik ka tungkol sa kalusugan or kapaligiran. Kung English naman ang gusto mo, maaaring mag-aral ka tungkol sa pagbabasa or communication. Next ay mga napapanahong issue. Maraming research topic ang maaaring makuha mula sa mga kasalukuyang usapin sa paaralan, komunidad o lipunan. Dahil mahalaga at relevant ang mga ito, mas nakikita ng mga tao ang halaga ng iyong pag-aaral. And then next, mas mataas na motibasyon. Kapag interesado ka sa iyong research topic, mas mataas ang iyong motibasyon na tapusin ito. Kaya mahalagang interesado ka talaga sa topic. Mas nagiging masipag kang maghanap ng impormasyon at determinado kang makagawa ng magandang output. Lagi mong tandaan na ang unang hakbang sa pagpili ng research topic ay ang pagpili ng paksang tunay na interesado ka. Dahil kapag gusto mo ang iyong pinag-aaralan, mas nagiging masaya at makabuluhan ang buong proseso ng pananaliksik. Ang susunod naman nating i-discuss ay ang problem. Ang susunod ay ang problem. Tandaan natin, hindi sapat na interesado ka lang sa paksa. Kailangan din na may problema o tanong na nais mong sagutin. Makikita natin sa screen, isa-isahin natin. Unahin natin ang issue o suliranin. Ang isang magandang research topic ay nakabatay sa isang tunay na issue o suliranin. Maaring ito ay problema sa paaralan, komunidad, o maging sa lipunan. Kung walang problemang pag-aaralan, mawawalan ng direksyon ng iyong research. Next ay yung tinatawag nating research gap. Ang research gap ay tumutukoy sa mga bagay
na hindi pa lubos na napag-aaralan o mga tanong na hindi pa nasasagot ng mga naunang pananaliksik. Dito nagiging mahalaga ang iyong pag-aaral dahil may bago kang maidaragdag na kaalaman. Ang susunod ay sanhi at epekto. Maraming research ang naglalayong tukuyin ang sanhi ng isang problema at ano ang mga epekto nito. Halimbawa, ano ang epekto ng sobrang paggamit ng social media sa pag-aaral ng mga estudyante? Ang kasunod ay pangangailangan ng solusyon. Mas nagiging makabuluhan ng isang research kung makakatulong itong makahanap ng posibleng solusyon sa isang suliranin. Hindi man ito agad malutas ang problema, maaari itong magbigay ng mahahalagang rekomendasyon. At panghuli ay tinatawag nating makabuluhang pag-aaral. Bilang mananaliksik, nais nating tiyakin na ang ating pag-aaral ay may halaga at pakinabang sa ibang tao. Ang isang research na tumutugon sa tunay na problema ay mas nagiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Kaya bago ka pumili ng research topic, itanong mo muna sa sarili mo, may mahalaga ba akong problemang gustong sagutin o maunawaan? Kung malinaw ang problemang nais mong pag-aralan, mas magiging malinaw ang direksyon ng iyong research. Ngayon naman, ang susunod nating tatalakayin ay yung information. Pagkatapos nating tiyakin na may malinaw na problemang gustong pag-aralan, ang susunod nating dapat suriin ay ang information. Sa madaling salita, may sapat bang datos at references para suportahan ang iyong research? Unahin natin ang sapat na datos at impormasyon. Mahalaga na may makukuha kang sapat na impormasyon tungkol sa iyong paksa. Kung napakakaunti ng datos na available, maaaring mahirapan kang makabuo ng matibay na pag-aaral. Ang susunod ay maaasahang sources o reliable sources at references. Bilang isang researcher, hindi tayo dapat basta-basta kumukuha ng impormasyon kung saan-saan lang. Dapat manggaling ang ating datos sa mga mapagkakatiwalaang resources tulad ng mga libro, journal articles, research studies, at mga opisyal na website. Ang susunod ay updated at relevant na datos. Hindi lahat ng impormasyon ay angkop na gamitin. Kailangang tiyakin na ang datos ay napapanahon at may kaugnayan sa iyong paksa. Mas mainam na gumamit ng mga bagong pag-aaral, lalo na kung mabilis magbago ang sitwasyon o teknolohiya. Ang susunod ay tunay at mapagkakatiwalaan ba ang iyong information. Mahalaga ring suriin kung totoo at beripikado ang impormasyong iyong nakukuha. Bilang mananaliksik, responsibilidad nating tiyakin ang katumpakan ng ating mga sanggunian. Panghuli ay ang mas matibay na batayan ng pananaliksik. Kapag sapat, maaasahan at napapanahon ng iyong mga datos, mas nagiging matibay ang pundasyon ng iyong research. Mas nagiging kapani-paniwala rin ang iyong mga resulta at konklusyon. Kaya bago mo tuluyang piliin ng iyong research topic, tanungin muna natin ang ating sarili. May sapat ba akong mapagkukunan ng impormasyon para sa paksang aking napili? Kapag oo sagot mo, mas mataas ang posibilidad na magiging matagumpay ang iyong pananaliksik. Ngayon naman, pag-usapan natin ang feasibility. Kahit gaano kaganda ang research topic mo, kailangan nating tanungin ng ating sarili, kaya ko ba talaga itong gawin? So, unahin natin ang oras. Ang research ay nangangailangan ng panahon para sa pangangalap ng datos, pagsusuri ng impormasyon at pagsulat ng ulat. Kaya mahalagang isipin natin kung meron ba tayong sapat na oras
upang matapos ang pag-aaral. So kung estudyante ka, magagawa mo ba yan within specific time? Ilang buwan ba ang binigay sa iyo ng iyong paaralan? Kung hindi ka naman sa school, isipin mo lagi, mayroon bang sapat na oras para matapos ko itong research? Ilang buwan, ilang linggo ko ito tatapusin? Next ay budget. May mga research na nangangailangan ng gastos para sa printing, internet, transportation, at iba pang materyales. Kaya dapat siguraduhin mo muna na kaya ng iyong budget ang mga kakailanganin ng pananaliksik. Next ay resources. Tanungin mo ang iyong sarili kung mayroon kang access sa mga kagamitan, references, respondents, lugar na kailangang maisagawa ang research. Mahalaga ang sapat na resources upang maging maayos ang proseso ng iyong pag-aaral. Next ay kakayahan. Bilang mananaliksik, kailangan ding suriin kung mayroon kang sapat na kaalaman at kasanayan upang maisagawa ang research. Kung may mga bagay na hindi mo pa alam, handa ka bang matuto at magsikap upang magawa ito? At panghuli ay realistiko at praktikal. Hindi kailangang sobrang lawak o sobrang komplikado ang iyong topic. Mas mahalaga na ito ay naaayon sa iyong sitwasyon at kayang matapos ng maayos. Halimbawa, mas praktikal para sa isang estudyante na magsagawa ng pag-aaral sa sariling paaralan kaysa gumawa ng nationwide research na nangangailangan ng napakaraming respondents. Tandaan, ang pinakamahusay na research topic ay hindi lamang interesante at makabuluhan. Ito rin ay posible, praktikal at kayang maisagawa gamit ang oras, budget, resources at kakayahang meron ka. Narito tayo ngayon sa ating huling gabay sa pagpili ng research topic, ang consultation. Kahit gaano kaganda ang tingin natin sa ating research idea, mahalaga pa rin humihingi tayo ng payo or feedback mula sa mga taong may karanasan at kaalaman sa ating pananaliksik. Unahin natin na makikita natin sa screen, makipag-ugnayan sa advisor or guro. Ang inyong advisor o guro ay maaaring magbigay ng gabay upang mas malinaw na makita kung ano ang napiling topic. Kung napiling topic ay angkop ba, makabuluhan ba, at naaayon ba sa layunin ng iyong research. Next ay kumuha ng feedback. Minsan may mga bagay na hindi natin napapansin sa ating sariling idea. Sa pamamagitan ng feedback from our advisor or research teacher, kaklase o iba pang tao, mas mapapabuti natin ang ating research topic. Next ay gumawa ng mas malinaw na plano. After nating makatanggap ng suggestions at recommendation, mas nagiging organisado at malinaw ang direksyon ng ating pananaliksik. Nakakatulong ito upang mas madali nating maisagawa ang bawat hakbang ng research. Next ay maiwasan ang pagkakamali. Ang konsultasyon ay nakakatulong upang maiwasan ang mga maling direksyon, hindi angkop na pamamaraan, at mga problemang maaaring lumitaw habang ginagawa natin ang research. Panghuli, mas matibay at makabuluhan. Kapag ang research topic ay dumaan sa masusing konsultasyon at feedback, mas nagiging matibay ang pundasyon nito at mas nagiging kapaki-pakinabang ang buong pag-aaral. Tandaan na ang paghingi ng payo ay hindi tanda ng kahinaan. Sa halip ito ay tanda ng pagiging bukas sa pagkatuto at pagpapabuti ng iyong gawain. Kaya bago mo tuloy ang aprubahan ng iyong research topic, huwag kalimutang kumonsulta sa iyong advisor or guro. Ngayong alam na natin ang mga pamantayan sa pagpili ng research topic, tingnan naman natin ang isang halimbawa. So ito, meron akong halimbawang research topic, stress among university students. Bakit kaya natin masasabing magandang research topic ito? So unahin natin kung
pumasa ito sa mga criteria ang ating tinalakay sa vlog na ito. Unahin natin ang interest. Maraming estudyante ang nakakaranas ng stress sa kanilang pag-aaral, kaya madaling makarelate ang mga respondents at maging researcher sa paksang ito. Dahil malapit ito sa kanilang karanasan, mas nagiging interesante itong pag-aralan. But make sure na yung mismong researcher interested sa topic na ito. Okay? Next ay problem. Ang stress ay isang tunay na suliraning kinakaharap ng maraming university students. Marami o maaari itong makaapekto sa kanilang pag-aaral, kalusugan at pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin, may malinaw na problemang gustong maunawaan o masolusyonan. Next, information. Marami ng pag-aaral, journal articles at datos tungkol sa student stress. Ngunit ayon sa ilang researchers, mayroong research gap. So ito importante. May research gap ka bang nakita? So pwede kang gumamit ng mga website ngayon na reliable na makikita natin yung research gap sa isang topic. Lalo na sa mga kakulangan ng mga longitudinal studies. So ni-research ko itong topic na ito. Mayroong research gap. It's about longitudinal studies. Okay? Na sumusubaybay sa stress ng mga estudyante sa loob ng kanilang buong pananatili sa universidad. Next is feasibility. Ang topic na ito ay kayang pag-aralan gamit ang survey, interview, or questionnaire. Madali ring makahanap ng respondent sa loob ng isang paaralan o universidad. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling kagamitan o malaking budget. At panghuli, consultation. Ang topic na ito ay maaaring talakayin at pagbutihin kasama ang iyong advisor or teacher. Maaari nilang tulungan ng researcher na gawing mas specific ang paksa at mas malinaw ang direksyon ng pag-aaral. Kaya kung susuriin natin ng example topic, stress among university students, ay pumapasa ito sa 5 pamantayan na ating tinalakay. Ito ay interesante, may malinaw na problema, may sapat na impormasyon kang makukuha, kaya itong maisagawa, at maaaring mapahusay sa pamamagitan ng konsultasyon. Kaya, masasabi natin isa itong matibay at angkop na research topic. Ngunit tandaan, topic pa lamang ito at hindi pa isang research title. Sa susunod nating vlog ay sasagutin natin ang tanong na paano natin gagawing isang maayos na research title ang topic na stress among university students. Yan naman ay pag-uusapan natin sa mga susunod na vlog dito sa So Ayan Guys. So ito yung second example natin sa topic, at kung paano natin consider yung mga criteria na discuss natin sa discussion na ito. Bullying, assessment, and reporting among senior high school students. So yun yung napili kong topic. Okay, so bakit siya pumasa sa 5 criteria na binanggit natin dito? Unahin natin yung interest. So, ang bullying ay isa pa ring mahalagang issue sa maraming paaralan, lalo na ngayong panahon na to. Maraming balita ngayon na nangyayari sa mga school. So, trending na topic ngayon yan. So, hindi lang siya basta trending, isa paling malaking problema yan sa mga paaralan. Maraming estudyante ang may karanasan, obserbasyon, o kaalaman tungkol dito dahil malapit ito sa realidad ng buhay estudyante, kaya makaka-relate sila. Ito ay nagiging interesante at makabuluhan pag-aralan. Problem: bagamat maraming kaso ng bullying ang nangyayari sa paaralan, hindi lahat ng insidente ay nauulat o natutukoy ng maayos. May mga pagkakataong iba ang nakikita ng mga kaklasing kumpara sa iniuulat ng mismong biktima. Dahil dito, mahalagang maunawaan kung paano sinusukat at iniuulat ng mga estudyante ang kanilang karanasan sa bullying. So, yun yung nakita kong research gap kasi dyan. Papaliwanag natin mamaya. Or, ipapaliwanag natin yan ng mas malalim kapag tinalakay ko na sa mga susunod na vlog kung paano i-develop itong topic na to. Next, information. Marami ng pag-aaral ang tungkol sa bullying at mga epekto nito. Gayunpaman, ito sinasabi ko, ayon sa ilang researchers,
mayroon pa ring research gap sa paraan ng pagsukat ng bullying. Paano bang minimeasure ang bullying? Karamihan sa mga pag-aaral ay umaasa lamang sa self-reports, habang mas kakaunti ang mga pag-aaral na naghahambing ng self-reported at peer-reported bullying. So, yun yung i-develop natin sa topic na yan. I-compare natin yung self-reported bullying report at yung peer-reported bullying report or experiences. Next, visibility. Ang topic na ito ay kayang maisagawa gamit ang survey or questionnaire. Madali ring makahanap ng respondents sa loob ng senior high school. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling kagamitan at maaari itong matapos sa loob ng tinakdang panahon ng isang student research project. So, pwede itong maisagawa. Next is consultation. Ang topic na ito ay maaaring talakayin at pagbutihin pa kasama ang iyong advisor, guidance counselor, or iba pang teachers. Maaari nilang tulungan ng researcher na piliin ang angkop na instrumento at mas malinaw na direksyon ng pag-aaral. Kaya kung susuriin natin yung topic natin na bullying, assessment, and reporting among senior high school students, ay pumapasa ito sa 5 criteria or category or pamantayan na ating tinalakay. Ito ay interesante, may malinaw na problema, may sapat na impormasyon ka makukuha, kaya itong may sagawa at maaaring mapahusay pa sa pamamagitan ng konsultasyon. Pero tandaan natin na ito ay topic pa lang. I-develop natin itong topic na ito sa mga susunod na vlog natin. Paano ba doon mag-develop ng research title, ano? So, ayan guys. Sana ay nakatulong ang vlog na ito sa inyong pagpili ng research topic. Kung nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel para mas marami pang educational content. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na vlog.